Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, nako, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol dito sa bakit kaya pala si Paolo Avellino ay kasama ni Kimi na umattend doon sa birthday party ni Miss Garlic. Ayan, di niya hinayaang mag-isa si Kimi, and si Direk Lore nagalit daw sa naging idea na pagsamasamahin yung apat. Pero bago po yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So unahin natin pag-usapan itong sabi dito na ngayon lang yata si Pao ganyan umattend sa mga event na kasama ka love team niya. Yung ibang love team niya, kapag may promo lang sila magkasama. So alam natin na hindi pang love team sila ni Kimi, kundi Josawa. Talagang sinasamahan si Kimi kahit walang pinopromote. So, ayan ha. Nabanggit ko na to nung nakaraan, pero may nag-comment na, anong first time? Lagi daw na makasama ni Paolo Avellino si Kim pag may occasion. Ang ibig sabihin natin first time na sa ka-love team niya na kasama sa mga occasions, birthday parties, Christmas party, Thanksgiving party, sa naka-love team niya. Dati kasi, sa ibang love team niya, kay Kim lang sa mga dating nagdaan na love team niya, pag promo lang sila magkasama. Pero off-cam, hindi na magkasama. May kanya-kanya ng buhay, may kanya-kanya ng mundo. Bahala na si Batman. Ganon. Diba? Tanging si Kim Chiu lang yung lagi niyang kasama, kabuntot, paano na silang kambalto ko na hindi po paghihiwalay. Ganyan po silang dalawa. So this is the first time na halos hindi mawalay si Paolo sa kanyang kapartner, which is si Kim Chiu. Para bang hindi niya kayang mahiwalay kay Kimi, kaya lagi silang magkasama. And since nandun din si Janine at saka si Echo, so alam niyo naman na may sa dalawa, si Janine and Kim, parang may wall, mataas na wall. Siguro yun din ang isa sa reason kung bakit sinamahan ni Paolo si Kim. Invited silang dalawa, pero maari naman 'di ba na hindi umattend si Paolo kasi taong bahay naman siya. Hindi siya mahilig sa mga parties, hindi siya mahilig umattend sa mga occasions. Pero sumama siya, pumunta siya. Para na rin siguro nga may company si Kimi, para hindi feeling lonely si Kimi, may kasama siya. So, ayun, maybe one of the reasons since nandun din nga po si Janine para hindi feeling awkward masyado si Kim Chiu. Ganyan. Diba? Thank you so much, Papi, na lagi mong iniisip si Kimi. Huy, kilig yan. Samantala, eto pa ang chika. Si Direk Loren daw ay hindi natuwa sa idea or pag-set up na magkakasama ang Kim Pao at Ekonin. Meron tayong nabasang ganyan chika. Actually, ang daming nagsasabi na naghalit daw talaga si Direk Loren. Alam nyo naman, di ba, mahal na mahal ni Direk Loren yan si Kimi. Anak-anakan niya po yan. So parang it's that good idea siguro kay Direk Loren na pinagtapat-tapat yung apat. Eto, nandito yung mga nag-comment sa atin. Ayan, marami pa. Pero pumili lang tayo ng dalawa. Sabi ni Ma'am Dina La Fortesa, Miss Gandara, nagalit daw si Direk Loren sa ginawang pinagsama ang Kim Pao at Ekonin. Eto pa. Mula naman kay Ma'am Edith Dungog. Shoutout sa inyong dalawa. Ayan, tuloy, nagalit si Direk Loren kung bakit pinagsama. Tuloy, nagalit si Direk Loren. So, ayan, siguro talagang not good idea. And kung may niluluto man para po sa apat.
Well, wala naman masama since ito ay personal ganap, kagaya birthday party nga birthday occasion po ni Miss Garlic. So she can invite sino man ang gusto po niya, malapit po sa kanya. She can invite, 'di ba? Pero ayun nga, agad pong naging mainit sa mga mata ng netizens at ng mga fans, both fandom, yung pagsasama in one frame po ng Kim Pao at ng Econin. So, ayun, hindi natin alam anong next na mangyayari, diba? Well, sana sa pagtatagpo na yon ay nagkaroon na po ng closures and peace na. Kumbaga ay the world is healing. Sana totoo, genuine na yun. And nakapag-usap-usap si Kim and si Janine, ganyan and all. So, hindi naman natin kita ang buong pangyayari. Pero kung hindi man at may awkwardness pa rin, so, time heals naman, 'di ba? May mga bagay at mga sugat talaga na kinakailangan po ng oras at mahabang panahon to cure. Ako deep inside talagang umaasa na pati po fan war mawala na both parties. Kasi po, I only want the best for Kimi. Ayun naman natin na habang buhay, 'di ba, ay meron pong hindi kasundo si Kim Chiu. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Edith na doon sa Magandarang Gabi. Sabi niya rito, "Hello Gandara, good day. Anong balita? Dead ba daw si Kim kay Janine? Oh my gulay. Pag ganyan si Janine, hindi siya naka-move on kasi ang mahal ni Pao ay si Kimi. Yan ang totoo. Bahala siya atakihin sa puso, 'di ba? Marami pa rin, hindi talaga natatapos pa ang fan war between them. Kaya parang good idea talaga na nakita sila in one frame. Siguro nabigla lang din yung mga fans, pero siguro kung mapapadalas, masasanay na rin. So sana tanggapin na niya na hindi sila ang tinadhana. Alam namin ang ugali na Janine Traidor yan. Feeling asumera. Professional nga, 'di ba? Parang walang pinag-aralan. Gets namin 'yan. Well, regarding kay Echo, walang problema kasi friends sila ni Kimi. May respeto si Echo sa kapwa-artista. Mabait si Echo at sana kung sila na ni Janine, sana ay mag-advise si Echo na Janine na mag-move on. Kasi si Kimi at Pao nagkakaintindihan at nagmamahalan. Huwag na lang humirat para sa peace of mind sa bawat isa. Yun lang. God bless Kim Pao. We support that. We support them. Lahat kasi sa amin kay Kim Pao lang. So, ayun guys. I think kung makita siguro ng both fandom na genuine, no ilangan, no awkwardness between Kim and Janine, yung natural lang na parang no scars at all, no awkward talagang genuine interactions, binding, baka po mawala na ang mga negativity. Pero sa ngayon na may iwasan pa, ng awkward pa, na tahimik ang isa sa kanila, ganyan, hindi mawawala ang fan war. Hindi rin makaka-move on pa ang mga fans. So, yun yung nakikita ko po dito. Sa ngayon, ito talaga po ang ating may expect from mga fans and hindi natin sila masisisi. 'Di ba? Kasi kanya-kanyang batuhan 'yan eh. Sabi naman dito ni Norma Dayag, misleading po yung caption mo, Gandara. Hindi po may meeting. Birthday po ni Miss Garlic. Kaya nagkatagpo-tagpo sila ng Econin at Kim Pao. Dito, Gandara, nag-vlog si Marting Machika again na allies daw si J9 kay Echo. Pero deadma lang sila sa Kim Pao. Sabi pa ni Marting Machika na ipinagyayabang na nauna daw naging GF ni Paolo si Janine kaysa kay Kimi. Ano ngayon? Pagpalagay na natin nagkaroon ng karelasyon. Ano ngayon, be? Sino ba ang kasama ngayon ni Paula Avellino? Di ba si Kim? Eto na naman tayo pa rin. Pati ako napapapatol na, di ba? Di ba pati ako hindi maiwasan na makipag-warla? Kasi may mga ganito Di ba, ano ngayon, be? Marte. Ang arte. Kung sa bagay, parehas lang tayong maarte. Pero, ano ngayon kung nauna?
Kanina ba umuwi ngayon? Chara? Ganyan ang mga banat. Anyway, ayan. Naunang JF daw ni Policy yan kaysa kay Kimi. What a shame. Itong si Marting Machika M. Hindi sila naging mag-on according kay Janine. Si Janine lang ang nagpapakalat na naging sila. Ha? According to Pau. Si Janine lang nagpapakalat na naging sila. Sa Kim Pao, wala akong masabi sa kanila kasi katabi nila si Miss Garlic at di nagpapakit si Kimi na ginagawa ni Janine kay Eko. Ang chip-chip naman niya. Kaya lang may napansin ako kay Chainay na paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa Kim Pao. Parang nai-insecure si Janine. Janine. Kaya sports lang si Kimi. No hassle kahit ang daming ginagawa si Janine kay Eko. Para siguro pagselosin si Pao. What a shame. Janine. Gandara basher yan na Angelita Rostata. Puro nega yung comments niya kay Kimi. Chupe. Alis ka dito. Kim Pao yan. Basher na Angelita Rostata. You are not needed here. Di po meeting yan, Gandara. Birthday po ni Miss Garlic yan. Yes, alis na po sila dito dahil ito po'y bakura ng Kim Pao at hindi po bakura nila. Kaya kung kayo nakikinood na lang, nood na lang, no? Huwag na pong mag-comment dahil talagang kayo po'y mapuputakte ng mga Kim Pao fans. Wala kayo sa inyong teritoryo. Huy. And yes, na-correct po natin na hindi po yun meeting or ano pa man, kundi birthday po yun ni Miss Garlic. So, clarify po natin yan dahil na biglang nawindang ang lahat. Teka, magkakasama sila in one frame. 'Di ba? Nawindang, nagulo ang mundo ng mga Kim Pao fans. But anyway, ayan, it's a birthday party and mabilis lang din daw po ang Kim Pao doon, saglit lang. After kumain, picture taking, umuwi rin po agad ang dalawa. So, yun lang po muna nating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod nating mga chikas. Maraming pong salamat.